So gusto mong maging bookkeeper at mag-aral ng QuickBooks Online pero di mo alam kung saan at paano magsisimula. I got you. Dito sa channel, ituturo natin ang pinaka-basic hanggang sa maging komportable kayong gamitin ang QuickBooks Online. Iga-guide ko kayo kung paano maging equipped na bookkeeper based in real scenario. Kung wala kang pera, huwag kang maglala kasi ang matutunan mo dito lahat ay libre. Lahat ng mga resources ay pwede mo i-access anytime basta magtyaga ka lang at magsikap. May mga module tayo na pwede nyong pagpraktisan per video. Ang hiling ko lang ay suportaan yung channel natin para mas madami pa tayong matulungan ng mga Pinoy. Simulan na natin. Okay, so welcome ulit sa channel natin mga ma'am sir, sa channel natin QuickBooks Pinas. Okay, so kung bago ka pa lang sa channel natin tapos gusto mong matuto ng QuickBooks Online, so visit kayo sa channel natin QuickBooks Pinas tapos diretso kayo dito sa playlist. So sa playlist mga ma'am sir, meron kayong makikita dito ang dalawang module. May module 1 tsaka module 2. Itong dalawang module is pagpapraktisan nyo to hanggang maging komportable kayong gamitin ang QuickBooks Online. So speaking of module 1, sa module 1 po, ano po yung matutunan natin? Matutunan natin kung paano mag-create ng chart of accounts hanggang dito sa pag-bank recon. So ito yung mahalagang foundation ng QuickBooks Online as a bookkeeper, especially kapag ang client nyo is nasa US. Kasi pag US kasi, number 1 na ginagamit ka na accounting app is QuickBooks Online. Okay, so balik lang tayo yung mga modules natin. So last video natin sa module 2 is nag-create tayo ng recording transactions sa mga suppliers. Ibig sabihin, nag-record tayo ng transactions. Lahat is all about account payables. So kapag sinabi kasi nating mga account payables, ito yung mga babayarin natin kay supplier. Ito yung lahat ng mga instructions natin. So kagaya ng instructions ko dati, kapag hindi nag-match yung recorded nyo na report sa versus sa report natin dito, ibig sabihin may mali doon sa ginawa nyong report. So ito yung mga nakasave sa Google Drive natin. Ito yung pagbabasihan nyo kung tama ba yung ginawa nyo. So, ang tanong, paano nyo ma-access itong mga resources natin? So, magbibigay ako ng link sa YouTube description, tapos i-click nyo na lang para ma-access nyo itong mga resources natin. So, mag-move on tayo sa Activity 5. So, sa Activity 5 naman is, kung sa Activity 4 is all about account payables o yung mga babayarin natin, dito naman sa Activity 5 is lahat ng mga sales na papasok natin. O, dito natin i-manage yung account receivables natin, kumbaga. So, tapos na tayo sa account payables, dito na tayo sa account receivables. So, eto lahat ng mga resources natin. Number 1 is instruction. Number 1 instruction natin is, open nyo yung instruction mga boss ha. So, lahat ng mga transactions natin dito is, date is 2025. So, open ko lang ha. Eto yung customer transactions natin for account receivables. So, makikita nyo dito, yung date is January 4, automatic po, 2025 yan. Sa instruction natin. Tapos, please be mindful sa bank na ginamit natin. Ibig sabihin, halimbawa nito. So, nag-highlight ako, Chase Bank yung ginamit. Ibig sabihin, Chase Bank yung i-receive natin na transaction, hindi credit card o CTCC. Make sure na ka-Chase Bank yan. Meron din ditong CTCC. May cash, tsaka may Chase Bank. So, make sure na kapag gumawa kayo ng transaction, dapat undergo yan sa tamang bank. Kasi kapag ginawa nyo itong CTCC, mali na lahat ng reports nyo. So, focus kayo dito. Dapat gawin nyo siyang Chase Bank. So, halimbawa lang, magbigay ako ng halimbawa. Dito sa receive payment. So, halimbawa, kapag nag-create tayo ng receive payment, asa na yun? Receive payment. Ayan. So, dito sa receive payment, ang instruction kasi dito is Chase Bank. So, kapag nag-receive payment tayo, dapat yung natin is dito, cash or Chase Bank. So, dito sa deposit natin sa Chase Bank. Tapos, yung method natin dyan is cash. Ayan. So, make sure na tama yung pag-designate sa mga bank transactions. So, hopefully na intindihan nyo yung instructions, Tapos, susunod naman dito sa instructions natin is, after nyo na na-record yung mga transactions natin, but bear in mind, madami-dami ito, 2 pages ito.
So, from estimate, invoice, receive payment, invoice, credit note. So, dapat nyo itong ma-record lahat. So, kung hindi nyo alam paano i-record yung transactions, bumalik lang kayo sa module 1 natin. Ayan. So, balik kayo sa module 1, tapos ito yung magiging guide nyo. So, paano mag-record ng transaction? Hanapin nyo dito, no? Ito, paano mag-record ng transactions. So, kasali na dito yung account payables saka account receivables natin. So, ayan. So, pag natapos nyo nang i-record yung transactions natin for account receivables, susunod naman natin is mag-generate kayo ng report. Ito yung all sales. So, pumunta kayo sa sales tab nyo. Tapos i-print nyo itong all sale transaction. So, paano yan? Punta kayo sa QuickBooks nyo. Tapos dito kayo sa all apps. Pwede kayo dito sa sales. Tapos dito sa sales transactions. I-click nyo lang yan. Tapos mag-generate yung transactions na ginawa nyo dito. Including ito yung mga transactions na ginawa nyo. Mag-generate yan dito. So, make sure tama yung date na ginawa nyo. So, paano mag-generate ng report? I-click nyo itong parang printer icon. Tapos, i-PDF nyo yan. Tapos, save nyo lang. Okay? So, pagkatapos naman dyan, ang susunod na isa-send nyo na report, by the way, isa-send nyo itong report sa akin, or pwede nyo din sa inyo. Basta meron lang kayong basihan kung tama ba yung ginagawa nyo. So, balik ko lang yung instructions kapag hindi match yung ginawa nyong report versus dito sa actual report natin, ibig sabihin mali yung ginawa nyo na report. So, kailangan nyong balikan, aralin nyo kung saan kayo nagkamali. Pangalawang report na i-generate nyo is itong account receivable aging detail. So, paano yan? Dito lang kayo sa all apps, dito kayo sa reports, tapos standard reports. Tapos, hanapin nyo lang itong account receivable aging detail. So, type nyo lang dyan, account receivable accounts pala. Ayan, accounts receivable aging detail. Ayan. Ayan, so pagpasok nyo dito, make sure na naka-edit yung date. Depende sa instruction na binigay natin. So, ang date is January 31, 2025. So, dapat, nyo yan, January 31, 2026 pala to. So, 2025, January. Ayan, January 31, 2025. So, ito yung transactions natin na record for January 2025. So, baka magtaka kayo, empty yung ginawa natin. It's because hindi ako gumawa ng module 2. Kayo ang mismong gagawa dyan. So, pagkatapos naman dito sa account receivable aging detail, punta kayo sa open invoice. So, paano ito gawin? Punta kayo dito sa reports pa rin, standard reports. Tapos, hanapin nyo yung open invoice. Ayan. So, pag nahanap nyo yung open invoice, make sure na i-match nyo yung date. Yung open invoice pa rin is January 31, 2025. So, balik kayo sa January 31. Ayan. So, dapat yung generate nyo na report for open invoice is nag-match dito sa ginawa natin na open invoice. So, pakita ko lang yung open invoice natin, ha. So, ito yung open invoice na naka-PDF. So, ayan. So, dapat nag-match yung ginawa nyo versus dito sa actual na open invoice natin. Kapag may mali dyan, aralin nyo kung saan kayo nagkamali. Tapos, generate nyo ulit yung report. Ganun lang. Tapos, susunod naman is etong trial balance. So, same date pa rin, January 31, 2025. So, punta kayo dito sa reports pa rin. Tapos, hanapin nyo ang trial balance. Ayan. So, again, ganoon pa rin yung gawin nyo. Generate nyo yung January 31, 2025. So, dito, 2006, generate nyo dito yung January 1. January 1, 2025. Tapos, yung end date nya is January 31. Ito. Ayan, tapos i-click nyo itong run report. So, ito lahat yung mga transactions natin for the January 2025. So, ito yung instruction natin. So, paano nyo na-generate? Click nyo lang always itong yung printer icon, tapos save nyo lang as PDF. Ayan. So, ganun lang, ha. And then, the last one is itong balance sheet. So, ganun pa rin. Punta kayo sa
reports, tapos hanapin nyo ang balance sheet. Wrong spelling ako. Ayan. So, same date pa rin yung ano natin, yung frequency. January 25, January 1, tapos yung end date natin is January 31. Tapos, i-run nyo lang yung report. Ayan. So, yan yung transaction natin for the whole January 31, 2025. So, make sure na ano nyo yan, click nyo itong printer icon, tapos generate nyo as PDF. Ayan. So, ulitin ko lang mga boss ha. Dapat is same tayo ng na-generate na figures. Kasi kapag iba yung figures na na-generate nyo, ibig sabihin may mali sa ginawa nyo na reports. So, eto yung lahat yung pagbabasihan nyo ha. Yung instruction, nandito yung instruction. At saka yung mga i-generate na report, nandito. Andito rin yung customer transactions na i-record nyo. Okay, so that's it for the instruction for this activity 5, recording account receivable transactions. So, kung meron kayong mga tanong, i-drop nyo lang sa comment section at babasahin natin yan lahat ha. But eto lang may papayo ko ha. Hindi kasi ako spoon feed. So as much as possible, gusto ko sanang yung mga tanong nyo is kayo mismo yung sumagot, kasi in that way kasi mas mabilis kayong matuto. Kasi kapag spoon feed kayo lahat, unfair naman yung sa iba na nagsikap na matutunan yung mga instruction materials natin dito. So gusto ko sana before kayong magtanong is isipin nyo yung mga tinatanong nyo, kung saan kayo nagkamali. Pwede kayong mag-search sa YouTube. Maraming mga vlogger dyan na ang content nila is QuickBooks Online. Yung nga lang is English lang. So, I know, kaya nyo pa rin yan kasi I know, mga matatalino kayong lahat dito. So, ang unique lang sa channel kasi natin is Tagalog lahat ng mga tutorial natin dito para madaling maintindihan. So, yun lang yung gusto ko mga boss, and see you soon sa susunod natin na activity 6, which is ang bank reconciliation. So, good luck dito sa activity 5 natin, and see you soon.